Bali, ang problema lang nito mga kakirig is si pump 1 lang talaga ang walang auto divert, no? So, yan yung hahanapin natin ng sagot. Ang sagot nito, so ayan. So, kapag open pa yung float switch natin dito, so walang aandar na motor mga kakirig, no? So, kapag kunwari yung sinabi ko kanina is tataas na yung level ng tubig, so magko-close to. So, ayan, kung makikita nyo, umandar si R1, si KM1 or ang pump 1 at yung R2 natin. So ganun din yung motor natin, umandar rin yung pump 1 natin dito. So ngayon kapag nag low level mga kakirig, so ayan, mamamatay din yung motor natin yung kanina. So kapag mag high level naman ulit, so ayan, andar naman yung pump 2 natin mga kakirig. So mga kakirig, welcome to my channel mga kakirig, no? So kaya nandito ka ngayon mga kakirig para gusto mong malaman yung sagot sa puzzle na pinost ko sa Facebook mga kakirig, no? So about sa puzzle na ito na one move lang mga kakirig, no? So this puzzle mga kakirig is magagamit natin yan via actual mga kakirig, no? Kapag marunong tayo magbasa ng diagram lalo na sa motor control. So kapag may troubleshooting o mag-troubleshoot tayo ng controller, so kapag may diagram, madali lang natin ma-solve yung problema ng controller mga kakirig, no? So i-reveal natin yung answer nito mga kakirig, no? So stay tuned mga kakirig, intro muna tayo. So mga kakirig, welcome back again mga kakirig, no? So ito yung video number 3 natin para mahasa tayo sa pagbabasa ng diagram mga kakirig. So yung pinost ko sa Facebook mga kakirig, so sagutin na natin yung answer nun mga kakirig, no? So bali explain ko muna mga kakirig, no? So ang diagram na ito mga kakirig is may dalawang pump tayo. So makikita nyo dito, pump 2, pump 1, pump 2. Pump 1, pump 2. So M1, M2. So ibig sabihin, magnetic contactor number 1, magnetic contactor 2. So may dalawang magnetic contactor tayo. So mayroon ding dalawang thermal overload mga kakirig. So ibig sabihin mga kakirig, control circuit na to is may dalawang motor, no? Or dalawang pump na kinokontrol kasi dalawang magnetic contactor yung ginagamit natin. Tsaka dalawang overload. So makikita din natin dito, may relay 1, relay 2 at saka relay 3, no? So gumamit tayo ng tatlong relay. At saka dito may FS. So ibig sabihin ng FS is float switch mga kakirig, no? Yung gaya yung sa mga tangke mga kakirig. So ang symbol na ito is normally open. So ibig sabihin low level siya. Pag high level is magko-close to mga kakirig na yung float switch natin. So bali ito yung nagko-control sa dalawang pump natin, no? So yung pump 1 at pump 2. So may switch din dito tayo. So ito yung yung switching natin dito, no? So kapag nag-close, so papasukan na ng kuryente yung circuit natin. So MCB, ibig sabihin yung miniature circuit breaker natin for control circuit. So explain ko muna yung diagram nito mga kakirig. So ang diagram na ito mga kakirig is alternate operation mga kakirig ng pump 1, pump 2. So kaya may tatlong relay mga kakirig. So ito yung ginamit ko bilang pandagdag sa interlocking para makuha ko yung alternate operation between pump 1 at pump 2, no? So hindi kasi ako gumamit ng alternating relay or yung impulse relay para mag-alternate silang dalawa. So ang ginamit ko dito is tatlong relay para mag-alternate yung dalawang pump. So sa scenario dito mga kakirig, sa setup na ito mga kakirig, hindi ito perfect kasi sa design dapat, kunwari, is may auto divert. Yung auto divert ibig sabihin mga kakirig is kapag nag-trip yung running, kunwari si pump 1 yung nag-run tapos mag-trip siya, automatic na aandar yung naka-standby na pump 2, no? So scenario kasi dito mga kakirig, si pump 1 mga kakirig pag nag-trip hindi maka-andar si pump 2. So pero si pump 2 is pag nag-trip siya, aandar si pump 1. So yan yung pinahahanap ko na solusyon sa diagram na itong mga kakirig kung paano pagaganahin yung auto divert ni pump 1. So explain ko muna itong diagram mga kakirig, no? So dito tayo, line 2 is pasok lahat ng mga kakirig. So may TOR2 at TOR1. So overload yan ng bawat motor. So dito naman kapag ka-on ko ng switch mga kakirig, so papasok yung kuryente dito. Kapag low level yung tangke natin, so open to mga kakirig. So hanggang dito lang yung
kurente. So dito naman na linya, si M2 is closed kasi si M2 is naka-interlock kay float switch, no? So naka-interlock din kay R3, no? So marami, so ibig sabihin, de-energize pa yan mga kakirig. So papasok dito yung kurente, pero hanggang dito lang yan din kay R1 na auxiliary contact, ng dalawang R1 at saka isang R2. Kasi hindi pa rin naka-energize yung R1 natin kasi naka-interlock kay float switch mga kakirig. So makikita nyo is low level pa yung tangke natin, so open pa yung float switch natin. So ibig sabihin, pagka-on ko nito ngayon is wala pang umanda kapag open pa yung float switch natin. So kunwari, naka-close na ito mga kakirig, tapos nag-high level na yung tangke, or ano mang kung saan man siya nilagay. So nag-close to, so papasok na yung kurente, so mag-energize si R1. So titingnan natin yung posisyon ng mga auxiliary contacts ni R1. So coil ito, so ang auxiliary niya dito is nandito, may isa, dalawa, at saka tatlo, isang normally close. So pagka-energize ni R1 mga kakirig, mag-close ito, mag-close, mag-open. No, sabay sila, sabayan mga kakirig, no, mabilis yan. Close, close, open. So titingnan din natin dito sa baba. So tanging si R1 lang yung mag-energize kasi si R3 is open, M2 is open. So dito naman tayo sa ibaba mga kakirig, dahil naka-standby na yung kurente dito kasi open, close to si M2 or si pump to. So pagka-close ni R1, so papasok yung kurente dito. So pagkapasok, dahil close din si R3, so papasok din yung kurente. So mag-energize yung M1 natin sa si pump 1, no? Aandar yung pump 1 natin pagka-energize ni R1. So ibig sabihin si pump 1 is naka-interlock ni R1. So tapos si R1 is naka-interlock ni float switch mga kakirig, no? So andar siya. So dito naman tayo sa ibaba, papasok na rin dito kasi mag-close to mga kakirig. So si R2 is mag-energize din. So titingnan natin yung auxiliary contact ni R2 kung asan yung mga auxiliary contacts niya. So ang auxiliary contact ni R2 is isa lang nandito. So bali latching to siya mga kakirig, no? So pagka-energize ni R2, so magko-close din to. So dadaan ang kurente dito. So bali ang kurente yung dumaan is dito at saka dito. So bali si R3 dito mga kakirig, hindi ito mag-energize kasi pagka-energize ni R1, mag-open ito sa mga kakirig. So walang anong tawag dito? Walang rush na magaganap dito mga kakirig, no? Kasi hindi talaga aabot yung kurente dito mga kakirig kasi dito lang dadaan. So pagka-close, mabilis mga kakirig, pagka-close, pag-energize ni R1, open, close yan mga kakirig, kaya hindi maka-energize si R3. So open ito, so standby si R3 mga kakirig, no? Hindi yan maka-energize kasi open to si R3. Pero ang nag-energize ngayon dito is si pump 1 at saka si R2, no? So ayan. So kunwari, bumaba na yung level natin, so nag-open ulit si float switch. So pagka-open ni float switch, so mamamatay si R1 kasi wala nang supply ng kuryente dito. So mamamatay si R1. So siyempre yung mga auxiliary contacts ni R1 is mag-open. So open, no? So mamamatay si pump 2 kasi naka-interlock si pump 1 yan. Naka-interlock si pump 1 ni R1. So kapag ka-open ito, mamamatay si pump 1. So dito naman mag-open to, pero si R2 ay hindi mamamatay. Bakit? Kasi may latching siya o holding contact na nakaparallel kay R1, no? So kita. So dito na dadaan yung kuryente. Kahit namamatay si R1, so still mag-energize pa rin si R2 natin, no? Kasi may holding contact siya. So dito magko-close yung R1 natin kasi na-de-energize siya. So dito na si R3 ma-energize mga kakirig, no? Kasi may supply pa dito eh. May supply pa yan. So pagka-energize ni R3, titingnan naman natin yung mga auxiliary contacts. So may dito, may auxiliary contacts din dito, dito. So dito rin, so may apat na auxiliary contacts. So pagka-energize ni R3, ito mag-close, ito mag-open, ito mag-close, ito mag-open, no? So ibig sabihin, pag open, close, so ready na yung circuit ni pump 2 na mapasukan ng line on mga kakirig, no? So si pump 2 mga kakirig or si M2 is naka-interlock ni R3. Si R3 naman naka-interlock ni R2 mga kakirig, no? So ngayon, walang umandar na motor dyan mga kakirig kasi naka-open yung float switch natin. So tanging si R2 at si R3 lang yung naka-energize, no? So pagka balik naman ng taas ng level ng tubig mga kakirig, magko-close naman si float switch. So papasok dito. So ito open na to kasi naka-energize si R3. So hindi yan ma-energize si R1. So mag-energize dito is si pump 2, si M2. So pagkapasok dito, so titingnan natin yung auxiliary contact ni pump 2 or ni M2. So ito may open dito nakaparallel kay R3 at saka may close dito sa circuit ng M1, R2 at R3. So ibig sabihin si M1, si R2 at R3 is naka-interlock kay pump 2, no? So pagka-energize ni pump 2 or ni M2, so mag-close ito. So dito dadaan yung kurente mga kakirig. So ito naman is mag-open. So dahil mag-open to mga kakirig, so wala nang supply na makapasok dito kay R2 at saka R3. So si R2 at si R3 is ma-de-energize mga kakirig, no? So yung mga auxiliary contacts nila is babalik sa original na position. So ito is mag-open, ito is mag-close, no? So pagka-energize, no? Mag-energize. So bali dito na ngayon is ang naka-energize na ngayon is M2. Tapos si R1 is babalik na
mag-energize din kasi mag-close ito ulit si R3, no, kasi naka-interlock siya ni pump 2 normally close, no. Pero kahit naka-energize yung R1 natin, hindi aandar si pump 2, pump 1 kasi ang naka-interlock si pump 1 kay pump 2 or IM2. So mag-open kasi into, so kahit na mag-energize si R1, so hindi pa rin makakapasok yung kuryente kay pump 2 kasi open dito. So vice versa lang siya mga kakirig, no. So pagka open ulit mga kakirig ng float switch natin, kasi bumaba ang level, so wala na supply yung pump 2 natin, so mamamatay siya. So balik na rin uli yung lahat ng components natin, marireset sila mga kakirig. So balik na naman yun, so kapag mag-close ito ulit, so si pump 1 naman yun, no. So vice versa mga kakirig. So ngayon mga kakirig, kung kunwari magti-trip siya, dito na natin makikita yung problema mga kakirig. Kasi kapag si pump 1 kunwari nag-energize na ito mga kakirig, no, nag-close, energize si R1, no, close, so nag-energize si pump 1. So ang problema na ito mga kakirig, si pump 1 kapag kapag nag-trip si overload, kasi may problema sa 1, so mag-open to, so mamamatay si pump 1. So ang problema mga kakirig, kasi dapat ito is may auto divert. So dapat kapag nag-trip si pump 1, aandar automatic si pump 2. Pero dito sa scenario mga kakirig, kapag nag-trip si pump 1, so mamatay siya, no. Pagkamatay ni pump 1, hindi aandar si pump 2. Bakit? Tingnan nyo mga kakirig. So tanging si M1 lang yung mamamatay kapag nag-open to mga kakirig, no, kahit close to, so walang gumagalaw. So ito yung hanapin nating problema na kailangan aandar si pump 2 kapag nag-trip si pump 1. So tingnan naman natin sa side ng pump 2 mga kakirig, no. So kunwari si pump 2 yung nag-run, close ito mga kakirig, no. So kapag nag-run si pump 2 mga kakirig, tapos nag-trip siya, aandar si pump 1 kasi ganito yan mga kakirig, no. Kapag nag-trip kapag nag-energize si pump 2 or si M2, so close, open, so patay ito. So si M1 is si R1 is naka-energize, no. So kasi kapag si pump 2 ang mag-energize or mag-run, si R1 din is mag-energize mga kakirig kasi open to, patay lahat sila dito. Kapag nag-trip si pump 2 or si M2, mag-close uli ito, no. Pagka-close ito mga kakirig, so makakapasok na yung kuryente dito. Tapos si R1 is naka-energize kasi close itong float switch natin. So aandar si pump 1 mga kakirig. So bali ang problema lang nito mga kakirig is si pump 1 lang talaga ang walang auto divert, no. So yan yung hahanapin natin ng sagot. Ang sagot nito, para makita niyo mga kakirig, punta tayo sa Simurelay app, no, para hindi kayo masyadong malito. So explain ko dito ulit mga kakirig, no. So bali ito is switch natin. So ito naman yung float switch. So actually ito walang float switch dito mga kakirig, no. So limit switch to siya mga kakirig. So assuming na lang is float switch to mga kakirig. So ito yung R1, ito yung pump 2 natin or M2, ito yung pump 1 natin or M1, no. So overload number 2, overload number 1. So R1, R2, R3. So ito na yun mga kakirig, no. Simulate natin. So may inanda din akong dalawang single phase motor dito mga kakirig para makita natin yung function nito mga kakirig, no. So this is pump 1, this is pump 2, no. So play natin. So una ko ipapakita mga kakirig is ang yung alternate nila. So ito yung switch. So una natin yung switch. So ayan. So kapag open pa yung float switch natin dito, so walang aandar na motor mga kakirig, no. So kapag kunwari yung sinabi ko kanina is tataas na yung level ng tubig, so magko-close to. So ayan, kung makikita nyo, umandar si R1, si KM1 or ang pump 1 at yung R2 natin. So ganun din yung motor natin, umandar din yung pump 1 natin dito. So ngayon kapag nag-low level mga kakirig, so ayan, mamamatay din yung motor natin yung kanina. So kapag mag-high level naman ulit, so ayan, naandar naman yung pump 2 natin mga kakirig. So vice versa lang yan sila mga kakirig, no. So yan, gumana yung alternate nya. Pero ang problema na ito natin mga kakirig is yung auto divert mga kakirig. So kunwari ito si pump 2 ang nag-run mga kakirig, no. So si pump 2 na auto divert is okay lang. Kasi kapag nag-trip siya is agad na aandar yung pump 1 natin. So tingnan natin. So nag-trip. So ayan, kunwari nag-trip yung pump 2 natin, so ang auto divert niya is gumana, no, kasi umandar si pump 1. So ngayon si pump 1 naman mga kakirig, no. So nireset ko na. So naka-standby na yung pump 2 natin. So ang problema nito is si pump 1 kasi ayaw mandar, walang signal from pump 1 kapag nag-trip si pump 1. So trip natin. So ayan, makikita niyo mga kakirig,
hindi umandar yung pump 2 natin mga kakirig, no? Kapag nag-trip siya. So ito yung pinapuzzle ko or parang troubleshoot natin mga kakirig para gumana yung auto divert niya mga kakirig. So one move lang siya mga kakirig or isang linya or isang wire lang yung ililipat natin para gagana yung auto divert ng pump 1. So alam niyo ba yung sagot? So ang sagot dito mga kakirig is nasa line 2 or neutral mga kakirig, no? So may gagalawin tayo dito sa line 2 or sa neutral na wire. So aling wire kaya? So ang sagot niyan mga kakirig is ang wire ng or linya ng relay natin number 1. Kasi si relay is siya yung si relay si pump 1 is naka-interlock ka relay. So kapag isama na natin yung line 2 ni relay dito sa overload ng pump 1, so connect natin mga kakirig na. So ito yung sagot. Yan yung sagot mga kakirig. So hindi yan connected mga kakirig, no. So ang relay natin na relay 1 line to mga kakirig is isali natin na i-interlock sa overload ng KM1 para kapag nag-trip si KM1 mamamatay din yung R1 mga kakirig or yung si K1 si relay. So kapag patay yung relay mga kakirig tapos naka-energize kasi ito yung mag-trigger kay pump 2 si R3. So kapag namatay si relay nga naka-energize si M1, mag-energize si relay 3 si R3, no? So kapag naka-energize si R3, so aandar si KM2. So tingnan natin. Mga kakirig ha. So ito na yung sagot mga kakirig. So first alternate muna tayo. So ayan, gumana ang alternate, no? Kung makikita nyo, gumana yung alternate. So ngayon, yung auto divert natin. So kanina, yung pump 2 natin is okay yung auto divert niya, no? Kapag nag-trip. So ayan, no? Mag-function si M1. So ang problema natin kanina mga kakirig is yung auto divert ng pump 1 kasi hindi mag-energize. So tingnan natin ngayon. Nilipat na natin yung wire. So ayan. So ito 'yun. Ito na yung samang sagot mga kakirig. So ganito tayo pag mag-troubleshoot mga kakirig. So mas advantage talaga kapag marunong ka magbasa ng diagram mga kakirig, no? So ayan. Kita? So okay na yung auto divert ng dalawang motor mga kakirig. So bali ganito siya sa diagram mga kakirig, no? Sa dito sa drawing natin. Sa drawing mga kakirig is ganito 'yan ang sagot, no? So dito, so lipat natin siya papuntang interlock kay thermal overload ng pump 1. So ito wala na to mga kakirig, no? So ito yung tamang sagot mga kakirig. So congratulations sa marunong magbasa mga kakirig, no? At nakuha ang puzzle na to mga kakirig. So one move puzzle lang yan mga kakirig. Isang wire lang yung nilipat natin. Gumana yung diagram natin. So nakita nyo naman sa simulation, no? May actual demo ako dito mga kakirig, no? So winiring ko to sa actual demo. So ito yung nasa comment yung link mga kakirig para makita nyo yung actual na demo ko nito mga kakirig, no? So in-actual natin yan mga kakirig. So nasa comment section. Save this diagram mga kakirig, magagamit nyo to sa actual. Kunting hilot na lang to, no? Para kayo na bahala mag-revise nito para sa actual mga kakirig. Magagamit nyo na to. So please don't forget to like, share, and subscribe mga kakirig. Salamat, paalam.